Hello guys, this is CJ Paywall and you're watching PBA Draft Room TV. Napapansin po namin na 88% ng aming viewers ay di pa nakasubscribe. Kaya kung nagustuhan niyo naman po yung video, bilang tulong lang sa aming channel, ay hinihiling lang po namin na pakipindot ang like, subscribe button at notification bell. Maraming salamat mga ka-Draft Room! Welcome back po mga ka-Draft Room. Kabang-abang din ng mga small forward prospect list natin dahil may ilan ditong bigla sumali sa draft na unexpected. Karamihan din sa mga prospects dito ay talagang PBA ready na. Ito na nga po sisimulan na natin. Sa rank 10 na yung 6'3" na si Jason Puray. Malaking bagay ang reliable outside shooting ni Jason kung bakit umabot ang CEU sa last PBA D-League Finals. Kahit kung magpapakitang gilas siya sa combine ay may posibilidad din na mapit siya. Sa rank 9 na yung 6'3" na si Alpen Gayosa. Naipakita naman ni Alpen ng kanyang versatility sa last PBA D-League na kaya niya mag-big man. Pero di ibig sabihin ito na di niya kaya laruin ang wing position. Na mas maisa-showcase niya ang kanyang outside shooting na ginagawa niya ngayon sa The Asian Tournament. Sa rank 8 ay 6'3" na si Abdul Sawat. More on big man talaga si Abdul nung college days niya. Pero madali siyang nakapag-transition sa wing position. Kahit bukod sa outside shooting ay maaasahan din siya maging big man defender ng PBA team na kukuha sa kanya. Sa rank 7 ay 6'3" na si Miggy Cortesa. Kung combo forward naman na maaasahan off the ball at may decent slashing skills, ay dapat nagbigay pansin ng mga scouts kay Miggy na may underrated floater din na maaasahan pagdating sa PBA. Sa rank 6 ay 6'3" na si Jason Tredo. Kung system combo forward naman ang biglang kakailanganin ng mga PBA teams sa kanilang third round o kahit late second round pick, ay pwede nila i-consider si Jason na may reliable attacking to the basket skills. Sa rank 5 ay 6'3" na si Paulo Hernandez. Malaki ang tinaas ng stock ni Paulo sa last NCAA season dahil natulungan niya ang Mapua maging number 1 sa NCAA bilang main wing player. May posibilidad na sa second round pa lang ay mapit na siya. Sa rank 4 ay 6'3" na si Francis Escandor. Medyo malabo din malaglag si Francis sa second round dahil bukod sa efficient outside shooting niya ay naging main small forward siya ng champion ng Lasal na naging malaking bagay ang kanyang mga clutch plays. Sa rank 3 ay 6'5" PLM na si CJ Payawan. Bukod sa pagiging tall wing ay may high IQ din si CJ sa 3 position. Isama pa na talagang streaky ang kanyang outside shooting na talagang magagamit agad ng PBA team na kukuha sa kanya. Sa rank 2 ay 6'5" na si Jonel Policarpio. Si Jonel ang masasabi kong pinaka-surprise sa lahat ng applicants dahil upcoming second year pa lang siya sa Lasal. Pero isa siya sa may pinakamataas na ceiling sa class na ito. Most likely ay maging first rounder siya kahit ni-rush niya ang pagsali. At ang best small forward sa class na ito ay 6'4" na si Dave Ildefonso. Isa din sa surprise ang pagbabalik ni Dave from Korea. Alam naman natin na may star potential itong si Dave at babagay ito kahit anong team ang makakuha sa kanya. Mapa-system oriented o individual oriented coach ay babagay ang all-around talent ng second generation player. Bukod kay Balti ay madami ding PBA starter caliber na aabangan sa Big Nang list. Hanggang sa susunod na lang mga ka-Draft Room.